Magandang tanghali po sa inyong lahat. The summary of all the law and the prophets we heard from the gospel today. The summary of the commandments of Jesus. The summary of our mission from the Lord. The summary of our Christian life. Very common. Sino ba naman sa atin ang hindi nakarinig dito? Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaalam nito? Very common and yet not so easy. Love God above all things. Love God with all your heart. And love one another. Sabi nga po nung isang pari, hindi natin yan pwedeng makalimutan sapagkat tuwing makikita natin ang krus, yan ang paalala. Ang krus, ang kahoy pababa, yan ang pag-ibig sa Diyos. Ang kahoy pahalam, yan ang pag-ibig sa kapwa. Love is what our Christian life is all about. The cross is what our Christian life is all about. And so we understand that this love is not about sentimentality. This is not about feelings. When we fall in love, no? When we feel love, that is not what the gospel is talking about. The love that is connected to the cross is a love that is commitment. Commitment. May mga pagkakataon, hindi natin feel tong taong to. Pero dahil Kristiyano, kailangang mahalin. Hindi natin feel magdasal ngayong araw na to. Pero dahil Kristiyano, kailangang tumawag sa Diyos sa ngalan ng pagmamahal. Because this love that comes from the Lord is beyond sentimentality. It is beyond what we feel. This love is commitment. A commitment to act for the good of the other. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Everything that Jesus does is for our good. Kahit hindi natin naintindihan. The cross is for our good. The Eucharist is for our good. Holy Communion is for our good. The liturgy of the Word of God is for our good. Everything in God is for our good because that is what love is all about. For the good of the other. Kaya ito rin ang pag-ibig na nais ng Diyos para sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal ay ang isipin una kung ano ang makabubuti sa ating minamahal. Alam niyo po, kitang-kita yan sa kasal. Yung mga mag-asawa po sa inyo, hindi ko alam kung natatandaan niyo pa kung ano yung tinanong sa inyo nung kayo ay kinasal. No? Sumagot kayo ng I do. 3 po yung tanong na yun eh. No? Are you willing to give yourself or to be loyal and to be faithful? Tapos meron pong 2 tanong na sumunod. Alam niyo po yung pagkakasunod nitong 2 tanong, hindi ito basta na lang nilagay. Ito po ay intentional. Kasi, ang unang tanong is, are you willing to give yourself? Yun ang una. Anong kaya mong ibigay sa pagmamahal?
Kapag nasagot mo na yung anong kaya mong ibigay, saka lang itatanong, ano ang kaya mong tanggapin? What are you willing to accept? Because the first act of love is giving. Doing what is good for the other. That is the first act of love. Kapag po tayo ay pumipili ng pagmamahal at ang unang iniisip natin ay sarili, mali yun. No, bakit mo mahal? Kasi magaan ang loob ko. Bakit mo mahal? Kasi pinapasaya niya ako. Bakit mo mahal? Kasi inaalagaan niya ako. Nako. Hindi yun. Ang pagmamahal, hindi unang iniisip anong makukuha ko. Hindi yun tunay. Kapag ang unang natin iniisip sarili, selfish love. Bakit mo mahal? Kasi pinapasaya niya ako. Dahil ang unang hinihingi ng pagmamahal, ano ang kaya mong ibigay? What are you willing to give? At sa kasal, are you willing to give yourself? Doing something for the good of the other. Sana po wag natin kalilimutan yan bukas. Ang dasal ko, that this act of election may truly be an act of love. Na yung pipiliin natin para sa ikabubuti ng kapwa. Hindi lang ng sarili. Kasi pwede naman, ba't mo iboboto? Kasi tutulungan ako. Ba't mo iboboto? Kasi may binigay sa akin. Ba't mo tutulungan? Kasi nabigyan ako. Ba't mo tutulungan? Kasi mayroong utang na loob ako. But I hope the election tomorrow will not only about the self, but will be about the other, will be about the community. Bakit mo iboboto? Kasi makabubuti sa kapwa. Kasi makabubuti sa kapitbahay ko. Kasi makabubuti sa pamayanan. Kasi makabubuti sa komunidad. Kasi makabubuti sa barangay. Let your vote be an act of love for the good of the other. For the good. For the common good. At huwag nating sabihin na barangay lang naman yan. Ibang mga tao gusto, binoboto presidente, senador, congressman. Huwag natin isipin, barangay lang naman yan. Pag hindi kayo makatulog kasi nagbibidyoke pa yung kapitbahay nyo ng lampas na ng 10 p.m., yung presidente ba ang tatawagan? Yung congressman? Yung senador? Sinong tatawagan? Di ba yung kagawad? Di ba yung barangay? Pag may problema sa parking, sinong tatawagan? Di ba yung barangay? Pag may problema sa security, sinong tatawagan? Di ba yung barangay? Nung muntik nang nakawin yung tabernacle ng katedral, sino bang tinawagan? Yung congressman? Yung senador? Yung presidente? Yung barangay. So wag nating isipin, barangay lang. Because the most
fruit we experience is through these local leaders. And that is what I pray for. That tomorrow will be a day of love. Not thinking of what you can get. Not thinking only of the self. But loving for what is good for the other. For what is good for the community. Sabi nga nung namayapang Jaime Cardinal Sin, pag binigyan ka ng pera, una, tanggihan mo. Huwag ipagbili ang boto. Pero sabi ni Jaime Cardinal Sin, pero kung kailangan mo, tanggapin mo. Pero wala kang obligasyon na iboto ang bumili, ang nagbigay sa iyo ng pera. Tanggapin mo. Pero iboto mo pa rin ang dapat iboto ayon sa iyong konsyensya. Wala kang obligasyon na iboto sila. Sabi ni Jaime Cardinal Sin, your only obligation is to vote according to your conscience. And if we listen to our conscience, that conscience knows how to love. And when we know what true love is, we do not think first of ourselves, but what we think of what will bring good for the other. We think of what will bring good for the community. Pwede nyo ako i-quote pag may bumili ng boto nyo. Sabi ni Father, tanggapin ko eh. Tanggapin nyo. Pero pag binoto nyo yung bumili ng boto nyo, kasalanan nyo yun. Dahil kung kailangan mo, tanggapin mo. Pero iboboto mo ang tama at mabuti. Dahil ang nagmamahal, hindi lang sarili ang iniisip. Ang tunay na nagmamahal, iisipin kung ano ang makabubuti sa kapwa. Amen.